Nadagdagan ng 33 ang mga dineport na Chinese national na nahuli sa mga ni-raid na pogo sa Pasay at Bamban, Tarlac. Kabilang sa mga blacklisted o hindi na makakabalik ng Pilipinas ang isang bagong silang na sanggol. Binalaan naman ng Justice Department ang mga nagbabalak na perahan ang mga pinapaalis na pogo worker. Nakatutok si Salima Refran. Nakagapos ng cable ties bilang posas ng i-deport ng Pilipinas ang 33 Chinese nationals na nahuli sa mga ni-raid na pogo sa Pasay at Bamban, Tarlac. Kabilang sa inilipad sa China ang isang bagong silang na sanggol. Dito na siya pinanganak matapos mahuli sa pogo ang kanyang mga magulang. Pero ide-deport siya dahil jus sanguinis o sunod sa magulang ang pagkakamamamayang sinusunod sa Pilipinas at hindi lugar ng kapanganakan. Kung ang mga magulang mo ay parehong Chinese, Chinese ka. Technically kasi lahat ng mga yan will be treated as criminal suspects in China. So they will all be charged criminally in China. Mahigit 1,600 na ang mga dayuhang pogo worker na pinadeport. Blacklisted o hindi na sila makakabalik pa ng Pilipinas. Malaking bagay ang deportation, lalo't 85 million pesos na ang nagagastos ng pamahalaan sa pangangalaga sa mga nahuhuli sa mga pogo raid. Ayaw nga natin magkaroon ng mga humanitarian crisis. Baka sabihin nila, hindi natin ino-observe yung human rights ng mga ito. Sa nakaabang tuluyang pagsasara ng mga pogo sa bansa, nakikiusap ang pamahalaan sa mga foreign pogo workers na kusa na lang lisanin ang Pilipinas. Yan ay para hindi na sila hulihin at ipa-deport pa. Pero nais ang Justice Secretary na i-review muna ang naunang utos ng Bureau of Immigration. We will clarify with the immigration people kung ano ang rules na dapat gawin natin. Kasi dapat yan in consonance with the December 31 deadline. Tsaka we don't want people to be panicking because they gave an order without consulting us. Nagbabala rin siya sa mga balak manamantala sa nakaambang exodus ng pogo workers. Maraming elements within the BID. Nagagawa pa sila ng pera, palabas na yung mga Chinese. Preparahan pa rin. Alam naman natin, palabigasan to ng maraming corrupt elements within the BID. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.